Kumusta? Good morning, good morning. Nandito naman sila Kwatserong Bisaya. Kumusta kayong lahat dyan? Magandang umaga at magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood sa akin. Lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFWs at sa lahat ng mga Filipino migrants all over the world. Sana ingat kayo parati at nasa mabuti kayong kalagayan at sa malusog na pangangatawan. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa ating channel. Lalong-lalo na sa mga kalakwat zero. Lakwatsa tayo mga kababayan. And of course, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. At maraming salamat din sa lahat ng ating mga bagong subscribers sa ating channel. At sa lahat ng mga nanonood lang dyan, sana mag-subscribe din kayo sa ating channel at i-click na rin yung notification bell para ma-update kayo pag meron tayong mga bagong upload na videos. So, our vlog for today's guys is about Philippines. Yung bansang Pilipinas natin. Ang bansang Pilipinas natin guys is napakayaman na bansa. At napakatalino, napakagaling at napakahusay ng mga Pilipino, yung mga kababayan natin. In terms of intellect, napakatalino ng mga Pilipino. In terms of natural resources, napakayaman ng Pilipinas. 'Di ba? Oh. Ito ipapakita ko sa inyong video guys. Tingnan nyo kung gaano tayo kayaman at kung gaano kagaling ang mga Pilipino. With trillion-dollar worth mineral reserves as of 2023 and a bouncing back mining industry, the Philippines is considered home to significantly rich mineral resources. One of Southeast Asia's diverse archipelagic nations, the Philippines is the fifth most mineralized country in the world, with an accumulated production value of 58 billion pesos as of June 2023. And the top 5 most mined minerals in the country will surprise you. This mineral is essential in the creation of stainless steel found in medical, dental, and kitchen tools. Copper is a safe and efficient electricity conductor, commonly used in electrical wiring. Nickel is a crucial element for making coins and even earrings or watches. Iron ore is a raw material converted into steel and eventually utilized in building bridges and in household appliances like microwaves, washing machines, refrigerators, and the like. Gold is significantly used in almost every industry: electronics, industrial, jewelry, and arts. Just the idea that beneath where we stand are rich raw materials that turn into something valuable. Fascinating, isn't it? So, kita nyo guys, kung gaano kayaman ang bansang Pilipinas. Pang number 5 tayo sa buong mundo. Pero bakit mahirap ang mga Pilipino? Bakit naghirap ang mga Pilipino? Yan ang tanong dyan. Katulad ni African President Ibrahim Traore, sabi niya, Burkina Faso is rich country. Marami sila mga golds, minerals, diamond, lahat nandoon sa kanila. Pero nagtaka siya, bakit ang mayaman na country, bakit naghirap ang mga taong bayan? Di ba? Dapat kung mayaman ka, hindi ka naghirap. Pero bakit naghirap ang Africa? Oh. Same din yan dito sa atin sa Pilipinas. Marami tayong mga natural resources. Marami tayong mga matatalinong tao. Pero bakit naghirap ang Pilipinas? Kasi na-mismanage tayo ng mga political leaders natin dito sa bansang Pilipinas. Na-mismanage tayo. At the same time, malakas ang naratibo ng mga NPA, mga makakaliwang grupo. Sabi niya nga, the narrative is powerful. Powerful yung naratibo. Lahat ng mga sinasabi, lahat ng mga propaganda ng mga makakaliwang grupo ay
nakapagbigay ng wrong information sa mga kabataan at sa ibang bansa. 'Di ba? Kaya ang bansang Pilipinas hindi siya umuunlad dahil sa ganyang mga naratibo ng mga makakaliwang grupo at ng mga corrupt government officials. Kaya nga, 'di ba, nakakulong si Pangulong Duterte sa Hague dahil sa maling naratibo. 'Di ba? At yung mga taga-ICC naniwala naman sa mga maling naratibo sa mga kalaban ni Pangulong Duterte sa politika. Ganon ang bansang Pilipinas. Ganon ang reality sa bansang Pilipinas, guys. 'Di ba? Oh. So, how we achieve nirvana? Paano natin makakalayaan? We need to break the shells. Ganon ang dapat nating gawin bilang isang Pilipino. 'Di ba? Ang isang sisiw, para makalabas siya sa shells, daan siya ng struggle, no? Kailangan niyang i-break yung egg para makalabas siya doon sa shells na yun. So as long as na nakakulong tayo doon sa shells na yun, still yung struggle na experience natin, nararanasan natin, hindi tayo makakalabas doon. Hindi natin makakamit ang kalayaan hanggat hindi tayo nagkakaisang mabasag ang shells na yon. 'Di ba? So paano natin gawin? Anong gagawin natin? Lakwatsero, para mabasag natin yung shells. 'Di ba? So we need to elect a right leader, strong leader ng bansang Pilipinas. And also, kailangan natin i-counter yung mga maling naratibo ng mga makakaliwang grupo. We need to use social media. Ganun yan eh. Kasi, sabi ni Ibrahim Traore, lahat ng mga mainstream media, bayad. Totoo yan. Oh, lahat. Pinangalanan niya. Kaya, nagkaroon ng negative na information ang buong mundo sa Africa dahil sa mga bayad na mainstream media. So, all we have to do to counter that mainstream media, we need to use this social media. Mag-spread tayo ng mga magandang information, tamang information dito sa social media para malaman ng ibang bansa na wala palang DDS, wala palang AJK, di ba? Dapat lahat ng mga vloggers magkaisa, di ba? Huwag dapat magiging partisan. Dapat loyal ka sa bansang Pilipinas. Lalo na yung mga vloggers na nagsasabing makabayan sila. Di ba? Dapat magkaisa tayo. Isa lang dapat yung projection natin is to improve the Philippines. Ang bansang Pilipinas. Ganun dapat yung magiging projection natin. Di ba? Huwag tayong masilaw sa pera. Kasi marami mga vloggers dyan na nakikita ko na nung unang nag-start sila, walang-wala naman talaga sila. Pero ngayon, makikita mo, may mga sasakyan na, may mga kundo na, kasi sila yung naaambunan eh. Di ba? Sila yung nabigyan ng maraming blessings. Kaya guys, dapat magbago na tayo. Baguhin natin yung pananaw natin sa buhay, di ba? Instead na magiging
selfish tayo, magkaroon tayo ng konsensya sa sarili natin na titingnan natin yung future ng mga susunod na mga generations. Alangan naman, simulat sa pulpa, hawak na tayo ng mga oligarchs, ng mga dayuhan. Hanggang ngayon, hawak pa rin tayo sa liig. Diba? Tapos, ipamana pa ba natin sa next generation? Huwag na. Dapat magkaroon tayo ng initiative na putulin yung negative mantra ng bansang Pilipinas. Kasi ang pangit ng mantra natin eh. Puro mga selfish yung mga leaders natin eh. Di ba? Alright guys, hanggang dito na lang ako at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa akin. Thank you so much for watching. Please follow and subscribe. Para madagdagan yung mga subscriber natin. Then, click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo time to time na magkaroon tayo ng mga panibagong upload ng mga videos. Thank you so much guys. Ingat kayo parati. God bless kung saan man kayo sa mundong ibabaw. Alright, this is Lakwatsirong Bisaya. Goodbye.